Hello everyone! Hello everyone at welcome ulit sa aming vlog. Tara at pag-usapan natin on how to properly fill out your application form in Red Deer Polytechnic. May nag-email kasi sa akin na si Excel kung pwede ba daw na i-vlog ko on how to properly fill out their application form sa Red Deer Polytechnic kasi they are eyeing na mag-aral dito sa Red Deer Polytechnic and at the same time, plan din nilang mag-Canada. So, saktong-sakto, New Year ngayon at i-manifest natin ang Canada 2024. Diba? Bakit hindi? This year. Bakit hindi natin kaya? Diba? Kayanin natin na makapag-Canada tayo at ngayong 2024. Actually, brief history lang ng aming application. Nag-start din kami ng application at nakapag-decide din kami during holiday season last year. So, nung 2022, talagang nung Christmas, sinabi na namin, last Christmas na namin to sa Pilipinas, hanggang nung New Year, last New Year na namin to sa Pilipinas, and then January, nag-application, doon ako nag-try mag-apply sa Red Deer Polytechnic, at sumunod-sunod na, at nandito na kami sa Canada, ganun kabilis, kasi yung application namin sa Canada, 12 days lang na-approve na kami, kasi nga magaling yung immigration consultant ko na si Sir Carlo Abetria. So, kung plan ninyo mag-Canada, kung plan ninyo na pumunta dito sa Canada, na walang hassle, na walang iisipin, 'di ba? Pumunta na kayo sa kanya kasi makukonsult niya talaga kayo kung ano yung status ninyo, ano yung dapat ninyong gawin, ano yung dapat ninyong kuhaan, etc. etc. Kasi mas maganda nang may nag-guide sa atin, 'di ba? Kaysa yung nagdi-DIY tayo, sabi ko nga sa inyo, ang pagdi-DIY more on research. If you have more time, okay po mag-DIY. Pero if working kayo kagaya namin, working ako kasi nga teacher ako sa Pinas, and at the same time yung asawa ko real estate director siya, talagang wala kaming panahon na mag-research, and at the same time, gusto namin sure na approve. Ayaw namin na ma-disapprove, kaya naghanap kami ng immigration consultant na mag-help sa amin. So, tara at simulan na natin kung paano ba mag-apply sa Red Deer Polytechnic. So, unang-una, pupunta kayo sa rdpolytech.ca. Pero i-make sure ninyo na meron kayong debit and credit card na hawak dyan. Bakit po? Number 1 pa lang sinasabi ko na dapat may debit and credit card kayo kasi kung wala kayong debit or credit card, hindi po magpo-push through yung application po ninyo. Dahil during application po ninyo, during web application, magbabayad na po agad kayo ng 150 CAD, which is siguro mga nasa 6,000 or 7,000 pesos sa Pilipinas. Kung may credit card kayo, dapat may available credit limit kayo na 6,000 to 7,000. Kung debit card naman ang gagamitin ninyo, dapat may available balance kayo na 6,000 to 7,000. Pero para ma-sure, i-8,000 nyo na, i-200 CAD nyo na. Bakit hindi, diba? Kasi may mga charges pa yan. Hindi natin alam, may mga fees and charges pa siya kasi nga gagamit tayo ng debit and credit card. Kasi depende sa card, depende sa card na gagamitin natin kung may charges ba or wala. The number 2, dapat may TOR po kayo. Bakit? After application po, i-email po ninyo mismo sa registrar ng RD Polytech yung inyong TOR. Bakit po? Para mas mabilis yung application po ninyo. And at the same time, habang na-send nyo na, dapat yung school nyo mismo sa Pilipinas, mag-i-email din sa kanila or magpapadala ng copy ng TOR po ninyo. So, yun po yung mga gagawin ninyo. Then, number 3, be familiarized with your program. Bago kayo mag-start ng application form, dapat meron na kayong inaay at alam nyo na yung program na kukuhain ninyo. Kung ano ba talaga yung kaya ninyo at gusto ninyo. Bakit po? Hindi po mura mag-aral dito sa Canada. Ang isang taon, siguro aabutin kayo ng 17,000 to 18,000 CAD
it depends pa yon sa program na kukuhain po ninyo. Kaya nga po may bagong rules ang IRCC na dapat ang isang international student na single may at least 20,000 plus CAD na show money. Bakit? Kasi nga sobrang hirap. Sobrang expensive po dito sa Canada. Siguro kung nandito na kayo, nagtatrabaho kayo, swak naman yung trabaho ninyo, paycheck to paycheck. 'Di ba? Ganun ang mangyayari. Pero kung ako sa inyo, be familiarized with your program po muna. Huwag muna kayo mag-apply. Basahin nyo lahat ng program na ino-offer ni RDP. Ikaw ba ay certificate? Ikaw ba ay diploma? Ikaw ba ay bachelor? So, nun pa lang mamimili kayo, ano ba ang kaya ko? Certificate ba? Diploma ba? Or bachelor ba? Kasi ako, hindi ko masasabi kasi kung mag-certificate ka, mag-bachelor ka, mag-diploma ka, sino ang makakapagsabi nun? Pumunta kayo sa immigration consultant po ninyo. Kasi sa akin, ang swerte ko na na-approve ako sa certificate kasi nga meron akong MA, meron akong PhD. So, ang sabi ng immigration consultant ko, mag-certificate ka, maa-approve ka. At dito po, sa application nyo sa Red Deer Polytechnic, hindi po magagaranti na maa-approve po kayo. May mga hindi na-approve at may na-approve po. Kaya tara at simulan na natin na mag-apply at mag-register po sa Red Deer Polytechnic. Pupunta kayo sa rdpolytech.ca. Dito sa menu, may makikita po kayong 3 bar lines at yung mga programs nila makikita nyo po under program. Kung ikaw ba ay academic calendar, arts, business, creative arts, education, engineering and technologies, extended education, health science, other program, sciences, and trades. So, usually po kasi sa RD Polytech, mas marami po ang Pilipino sa business at ELCC. Kung ayaw mo na ma-homesick ka, pumasok ka ng business at ELCC. Pero kung hindi yun ang porte mo, for example, sa ELCC, ayaw mo sa bata, huwag ka mag-ELCC. Sa business naman, kung hindi ka magaling sa math at ayaw mo sa math, huwag ka mag-business. So, simple as that. Assess yourself. Kaya ko ba ang business? Sa business, may mga accounting. Sa business, may iba pang mga formula at gagamit ka ng calculator, 'di ba? So, i-assess mo talaga yung sarili mo. Mag-isip ka outside the box kung kaya mo bang tapusin. Kasi kung hindi, magsasayang tayo ng pera dito. Hindi kayo makakapagtapos. And also, may mga student na mag-i-student sila dito, maghahanap ng LMIA, hindi na tatapusin yung pag-aaral nila. Medyo pangit po yun sa government ng Canada. Kasi pumunta ka dito as a student, tapusin mo as a student. Hindi yung pupunta ka dito as a student tapos maghahanap ka lang ng LMIA. So, medyo mahihirapan ka sa pag-apply mo ng permanent residency or kung ano man yung magiging pathway mo, medyo mahihirapan ka. Kaya kung pumasok ka ng international student, sa international student may PGWP tayo doon. At pagkatapos ng PGWP, permanent residency. At pagkatapos ng permanent residency, Canadian citizen. So, sobrang ganda ng pathway ng international students and at the same time, madadala mo yung pamilya mo dito. Yung husband mo, madadala mo dito at open work permit ang husband mo. Matutulungan ka niya sa mga expenses mo dito. Kaya mas maganda na kasama mo din yung husband mo. So, okay na tayo sa programs. Kunwari, naisip mo na, ay, business ako. So, punta tayo sa apply and register. Sa apply and register, pagbaba nyo, prospective student, international student. Sa international student, may view program. So, titignan nyo lang yan kung ano yung mga available programs. Yung certificate ay 1 to 2 years. Diploma, typically 2 years. And degree or diploma, etc. etc. So,
pwede kayo mag-email sa RDP. Pwede kayong magpa-consult kung anong program ang pwede sa inyo. So, marami pa yan. Marami pang maganda ang RDP kasi marami silang resources and at the same time, maganda yung ano nila, yung international student nila sa pag-a-assist nila. Kunwari sa amin, sa pag-a-assist nila ng pag-a-apply namin ng mga subject, ang bilis nila mag-reply. Hindi kagaya sa Pinas, 'di ba, yung mga registrar, wait ka ng 3 to 5 days. Talagang 3 to 5 days talaga sila magre-reply. Pero dito kasi bibigyan ka naman nila na magre-reply sila 1 to 2 days, pero within the day nagre-reply din agad sila. So maganda yung ano nila. So apply to attend RD Polytech. So international student. So, number 1, review program for international student. Kailangan yung program po ninyo ay available sa international students. Then, number 2, online application for international students. Makikita po ninyo. Then, dito sa application and logins, dahil nga wala pa kayo, pupunta kayo sa first-time user account creation. Sa first-time user account application, gagawa kayo ng create login ID. Kunwari, Maria. Create a PIN. So, gagawa kayo ng PIN. Then, i-verify nyo lang yung PIN. Then, login. So, dito sa admission, please ensure that you are selecting the correct application below before proceeding. A non-refundable application fee. At yung application fee nga po ay 150 CAD. So, admission or new returnee, international application, change program, and number 4. So, syempre, dito tayo sa international application. So, number 2. Dito sa number 2, admission term, gusto nyo ba sa winter, spring, fall, at summer? Marami po tayong pwede kayong pumasok. Pero sa international application, 3 lang po siya available. Pwede kayo sa winter na magi-start sa January, spring, nagi-start siya siguro May or April. Then, ang fall po nagi-start ng August or September. So, pipili kayo. Kunwari, gusto ko sa fall. So, checklist, tatapusin nyo po ito. So, yung name po ninyo, anong pangalan nyo, permanent address. Ang ilalagay po ninyong permanent address, yung address po ninyo sa Pilipinas. Bakit po? Kasi doon, 'di ba, matagal na talaga tayo doon. Hindi natin pwedeng ilagay yung address natin sa Canada. Bakit? Wala pa naman tayong approval Bakit sa Canada ang ilalagay ninyo? For example, ilalagay ko yung address ng kuya ko. Kasi taga-Canada yung kuya ko. Hindi po ganon. Kung anong address ninyo at taga saan ka talaga kayo, dun nyo ilalagay yung permanent address. Okay po? Gets po? Then, personal information. Kung ano yung mga personal information po ninyo, sasagutin nyo lang po yon. Then, yung program selection, previous post-secondary. So, saan kayo nag-college? Nakapagtapos ba kayo ng college or hindi ba natapos? Etc. etc. International information. Dito tayo sa international information. Citizenship, Philippines. Native language, Tagalog. Hindi po Filipino. Dito ang alam nila ang ating native language, Tagalog. Kasi nalilito nga sila, ang dami-dami kasi nating dialect. Pero yun. So, finish later again, balik tayo sa Fall 2024. Dahil nga sa Fall 2024 ang inyong application. Additional information. Any additional information in support of your application. Provide an emergency contact. If you have an Alberta student, diba? Enter the country you live in. Syempre, Philippines. Are you represented by an authorized Red Deer Polytech agency? If yes, ilalagay po ninyo dito yung inyong agent. Ilagay nyo na lang ako, Maria, Lyra, Geronimo. Charot! Pero hindi ako agent dito. If selecting Bachelor of Education, indicate
if you intend to complete the bachelor degree at RDP or transfer to university after 2 years. Bakit po? Kasi dito, pare-pares lang naman sila ng curriculum. Unlike sa Pilipinas, di ba? Kunwari, sa PUP ako, yung mga tiniko ng first year at second year, iba siya sa first year at second year ng MU, kunwari. Hindi siya pare-parehas. Dito kasi iisa lang. Kaya hindi kayo mahihirapan. Kaya yun ang maganda dito. Magandang curriculum dito. So, finish later. So, pagka-finish nyo nito, magbabayad na kayo ng 150 CAD. Ilalagay nyo na yung information ng card ninyo. Master or Visa card, tumatanggap sila. Via Flywire ata. And then, after nun, mag-i-email po kayo sa admission ng Red Deer Polytechnic. I-email nyo po yung inyong supporting documents. Ano po yung mga supporting documents po ninyo? Yung inyong TOR, inyong diploma, ilalagay nyo po doon. Para habang nire-review nila, meron na po agad kayong application. So, habang waiting sila na i-forward din ng school po ninyo yung inyong diploma or yung inyong TOR, meron na sila na galing sa inyo. Pero kailangan pa rin po mag-send ng school po ninyo doon sa Red Deer Polytechnic. So, ayan na nga, Canada 2024 na at meron na silang application sa Red Deer Polytechnic. So, pagkatapos po ninyo ito, bakit po kailangan ng TOR? Titignan po nila kung kailangan nyo pa ba mag-IELTS or hindi. Kasi meron tayong mga subject na kinekredit nila as English proficiency. Kasi pag hindi po na-convert as English proficiency, yung nasa TOR po ninyo, magte-take kayo ng IELTS or magte-take kayo ng English test sa Red Deer Polytech. Doon siya, online siya gagawin. At medyo mahirap po yung question. And makakakuha kayo ng letter of acceptance ng RDP. At ayan na nga! Dito na lang tayo magkita sa Canada. Happy New Year everyone at maraming salamat po sa panonood ng aming vlog. At ako po ay natutuwa sa lahat ng comment po ninyo, sa lahat ng email ninyo, sa lahat ng nagme-message sa akin sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram. Hindi ko alam kung paano po ninyo nahanap yung mga social media ko kasi nga hinahide ko yung aking social media sa YouTube. Alam nyo yan. So, cheers to a fresh start. Diba? May the coming year bring you success, good health, and all the positivity you deserve. So, Happy New Year, everyone! Embrace the adventure of a new year. Embrace the Canada 2024. May each day be a thrilling chapter of joy, discovery, and exciting experience. Happy New Year, everyone! Bye po! Maraming salamat!